Kinaumagahan, nakatanggap si Arya ng tawag mula kay Luna. Ngayong naghahanap ng gulo ang mga namumuhunan kay Daniel, ang reputasyon ng Brilliant Entertainment ay hindi na magiging kasing ganda ng dati. Gayon din, dahil sa opinyon ng publiko, kinailangan ni Caroline na kanselahin ang ilan sa mga programang inayos niyang i-record. Arya, nagtiis ka sa unang yugto. Mahirap itago ang saya sa boses ni Luna. Matagal na siyang nasa tabi ni Arya, at hindi na niya kayang makita ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan ng mga taong iyon. Dinala nila sa kanilang sarili ang kanilang mga kamatayan. Tungkol sa resultang ito, si Arya ay napakalmado. Ano ang tungkol sa karakter na iyon? Wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin iyon. Umaasa siyang hindi ito makakaapekto kay Director Brown. Ang bagay na iyon ay hindi pa mapagdesisyunan. Sige, Luna, magtago ka muna. Tingin ko ay tiyak na magdudulot ng gulo si Daniel para sa iyo. Naunawaan ni Arya ang estilo ni Daniel sa paggawa ng mga bagay na mas mahusay kaysa sa iba. Hindi na siya magiging tanga para gamitin bilang isang paon. Pagkatapos ibaba ni Arya ang telepono, ipinakita niya ang isang nakaka-relax na ngiti. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay bahagyang itinaas ang kanyang parang espada at sinabing, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mag-atubiling magtanong. Alainan. Magili na tumango si Arya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng kagabi, hindi na niya kailangan na isipin siya bilang isang tagalabas. Si Allen ay nasiyahan sa kanyang pagkabukas palad at hindi pagtanggi. Pupunta ako sa kumpanya para sa isang meeting mamaya. Ingatan mo ang sarili mo. Kinaumagahan, nakatanggap si Arya ng tawag mula kay Luna. Ngayong naghahanap ng gulo ang mga namumuhunan kay Daniel, ang reputasyon ng Brilliant Entertainment ay hindi na magiging kasing ganda ng dati. Gayon din, dahil sa opinyon ng publiko, kinailangan ni Caroline na kanselahin ang ilan sa mga programang inayos niyang i-record. Arya, nagtiis ka sa unang yugto. Nakangiting sagot ni Arya. Iba ang pakikitungo nila sa isa't isa sa iba. Ang mga damdaming ito ng pagmamahal sa isa't isa ay umiikot sa kanila, na puno ng kaligayahan. Tumingin si Arya sa oras. Oras na para magpakita siya. Kung hindi, paano niya mapapasama ang mga bagay? Ang susi ng larong ito ay dapat nasa kanyang mga kamay. Tingnan ni Daniel kung paano niya binago ang tubig. Kung paanong ang Brilliant Entertainment ay nasa isang estado ng kaguluhan at si Daniel ay nabaliw sa paghahanap sa kanya, si Arya ay nagkusa na lumitaw sa pangunahing pasukan ng kumpanya. Nakasuot siya ng maayos na cowboy na damit at simpleng nakapusod. Masiglang-masigla ang itsura niya habang masiglang pumasok sa opisina ni Daniel. Napatulala ang sekretarya ni Daniel. Miss Arya. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Arya. Natural na umupo siya sa sofa at hindi man lang siniseryoso si Daniel na nasa tabi niya. Agad na umuwol sa galit si Daniel, "You still dare to come back? Tingnan mo ang ginawa mo." Inihagis niya sa mesa ang dyaryo ngayon. Ang front page ng pahayagan ay tungkol sa pagbili ni Caroline ng isang papel sa pamamagitan ng maraming pera. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang namuhunan ng kumpanya kay Caroline? Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa kumpanya kung hindi natin maklear ang reputasyon niya? Sinadya ni Arya na kumurap ang mga mata. Umakto siya na parang walang alam, "Daniel, what are you talking about? Bakit hindi ko talaga maintindihan?" Naglakas loob si Luna na magpakita ng lakas sa harap ko, at gusto mo pang magpanggap na tanga? Masaya ba? Kung mayroon kang anumang mga ideya, maaari mong sabihin sa akin ng maaga. Bakit ka gamit ng ganoong paraan para harapin si Caroline, ako at ang buong kumpanya? Naglakas loob si Luna na magpakita ng lakas sa harap ko, at gusto mo pang magpanggap na tanga? Masaya ba? Kung mayroon kang anumang mga ideya, maaari mong sabihin sa akin ng maaga. Bakit ka gamit ng ganoong paraan para harapin si Caroline, ako at ang buong kumpanya? Habang pinakikinggan ni Arya ang mga tanong na ito, naalala niya na minsan ay nakipagtalo ito sa kanya tungkol kay Caroline. Sa oras na iyon, hindi niya maintindihan ang puso ng lalaking ito. Ang pinapahalagahan niya at laging gustong protektahan ay si Caroline. Daniel, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Malapit na kaming ikasal. Paano kita masasaktan at ang kumpanya? Wala itong maidudulot na mabuti sa akin. Nagkunwaring walang magawa si Arya na may napaka-inosente na ekspresyon. CJ,
Huminga ng malalim si Daniel. Hindi niya masabi kung umaarte ba siya o hindi. Then tell me, where have you been these past 2 days? Bakit hindi kita mahanap pagkatapos ma-expose ang identity mo? Tinitigan ni Daniel si Arya ng nakakatakot na titig na para bang kakainin siya. Ay, umubo si Arya ng 2 beses. Napakaraming reporter sa studio noong araw na iyon. Kinailangan kong magpumiglas para maalis sila. Kung diretso lang akong bumalik sa'yo, may makakaalam na may kinalaman ka dito. Talaga? Ngunit ang mga bagay na ginawa mo ay nagdulot sa akin ng problema, alam mo ba? Galit siya pero hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit anong masakit. Maraming beses na niyang ginamit si Arya sa paglipas ng mga taon. Alam niyang kung talagang tumalikod si Arya sa kanya, magiging malaking dagok ito sa kumpanya. Daniel, sorry pero wala akong choice noon. Napakagaling ng acting ni Arya. Pagkatapos niyang magsalita ng ilang salita, napaluha siya. Kumunot ang noo ni Daniel at seryosong nagtanong, then what about Luna? Kung wala ang pahintulot mo, maglalakas loob ba siyang gawin ang ginawa niya sa akin? Daniel, pinaghihinalaan mo pa rin ako. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, aalis na ako. Nakagat ni Arya ang kanyang mga labi, tumalikod at lumabas ng opisina na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit kung aalis siya, sino ang magbibigay katwiran kay Caroline at sisisihin? Nang malapit nang umalis si Arya, mabilis siyang pinigilan ni Daniel na may taimtim na ekspresyon at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Medyo kinakabahan lang ako. Kailangan ko ang tulong mo ngayon. Tutulungan mo ako, tama? Paano kita matutulungan? Tumingin si Arya kay Daniel na may luha sa kanyang mga mata at nagtanong pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Sa totoo lang, ang bagay ay napakasimple. Hinatak ni Daniel ang braso niya, kailangan mo lang ipaliwanag sa mga investors at directing team na nangyari ang lahat dahil gusto mong bumalik sa pag-arte, kaya ito lang ang gagawin mo at saka mareresolba ang lahat. Ganun ba? Umiti ng mapait si Arya. Alam niya na sa sandaling lumitaw siya ay direktang matutugunan. Mawawala ang reputasyon ni Caroline. Sa takot na matuklasan niya ang intensyon nito, tumayo si Daniel sa harapan niya at nangako, Arya, ginagawa ko ito para sa ating kinabukasan. Kung hindi magtagumpay ang kumpanya, wala akong mukha na pumunta sa pamilya Morrison. Panigurado, kapag natapos na ang bagay na ito, agad kitang papakasalan. Nakakatawang eksena. Bakit siya naging tanga sa nakaraan para mabulag ng mga ganoong salita? Dahan-dahang tumango si Arya, mapapangako ko sa iyo iyon, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Sige, magpapadala ako ng mag-aayos agad. Maaari kang magpahinga dito at huwag pumunta kung saan-saan. Ilang payo pa ang sinabi ni Daniel at mabilis na umalis kasama ang kanyang katulong. Sa maluwag na opisina, matikas na kumuha ng tissue si Arya at pinunasan ang kanyang mga luha. Tinulak ng driver ang pinto at pumasok, Miss Arya, Daniel wants me to send you to the hotel for rest. Hahanapin ka niya pagkatapos niyang gawin ang negosyo niya. Oh, talaga? Dapat ay nagmamadali siyang i-update si Caroline sa pinakabagong mga pag-unlad. Ayos lang. Hayaan mo siya kung busy siya. Kaya ko, Lee. Bago natapos ni Arya ang kanyang pangungusap, pinutol siya ng driver. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan kitang ipadala sa hotel. Naintindihan ni Arya na gusto ni Daniel na may magbabantay sa kanya, buti na lang may plano na siya ng maaga. Hindi mahalaga kung magpadala si Daniel ng mga tao para manood sa kanya, ngunit tiyak na hindi siya makokompromiso at sisihin ang mga ito. Sige, pupunta ako sa hotel at hihintayin ko siya. Pinipigilan ang kanyang emosyon, mahigpit na hinawakan ni Arya ang bag sa kanyang mga kamay, nagkunwaring masunurin at sumunod sa driver palabas ng Brilliant Entertainment. Sa likod ng kanilang sasakyan, sinusundan sila ng mga tauhan ni Allen sa kanilang mga sasakyan. Maaari niyang hayaan si Arya na pangasiwaan ang sitwasyon ayon sa gusto niya, ngunit hindi niya ikokompromiso ang kaligtasan nito. Tumingin si Arya sa rearview mirror ng driver ng ilang beses, saka binuksan ang bintana at tumingin sa likuran niya. Alam niya ang numero ng plaka, at bahagyang nakataas ang kanyang mga labi. Ang desisyon niyang piliin ang lalaking iyon ang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Pumasok si Arya sa hotel sa ilalim ng tingin ng driver. Pumasok siya sa elevator. Lumapit si Luna na may nakataas na cap at tinanggal ang kanyang maskara.
Ngumiti siya at sinabing, dapat marami pang tao ang manood sa iyo ni Daniel. Luna! Si Arya ay parehong naantig at nagsisi. Ikinalulungkot ko na naghihirap ka kasama ko. Huwag maging sentimental, ano ang susunod nating gagawin? Mukhang hindi ka papayagan ni Daniel na makagalaw ng malaya. Pagsusuri ni Luna. Hindi mahalaga. Mayroon akong tulong ni Luna at tiyak na pinapasa nila ang mga pagkalugi. Biglang naisip ni Arya si Allen at ang mga labi nito ay walang kamalay-malay na napangiti. Nang makita ni Luna ang kanyang ekspresyon, tumagilid ang kanyang ulo at nagtanong, kakaiba yang ngiti mo. Mayroon bang ibang tao na tumutulong sa iyo sa likod ng mga pandama? Mahiwagang humiti si Arya, we'll talk about this later. Ngayon, kailangan ko ang patunay na magkamag-anak sina Caroline at Daniel, tulad ng patunay ng pagbubuntis o larawan ng kanilang date. Pupunta ako at susuriin ang ilang paparazzi. Baka may makuha tayo dyan. Mag-ingat ka mag-isa. Isinuot muli ni Luna ang kanyang maskara at sombrero at lumabas ng elevator sa isang palapag sa itaas at umalis sa fire exit. Huminga ng malalim si Arya. Nagpunta ang elevator sa unang palapag. Pagbukas niya ng pinto, naghihintay sa kanya ang staff ng hotel. Miss Arya, inihanda ito ni Amy Daniel para sa iyo. Binuksan ng waiter ang pinto at inilagay ang tea cake sa dining table. Nagkaroon din ng malaking tumpok ng mga lobo. Nakita niya si Daniel na naglalakad palapit sa kanya. Gusto mo ba? Napaawang ang sulok ng bibig niya sa kahihiyan. Kinawayan ni Daniel ang kanyang kamay habang naghahain ng tanghalian ang waiter. 2 romantic meals, please enjoy your meal. Dahan-dahang ibinaba ni Arya ang kanyang bag, hindi niya akalain na gagawa ng ganito si Daniel para sa kanya, marahil ay dahil sa natatakot itong magsalita ito ng walang ingat kaya ginawa niya ito para manalo siya. Ganoon ba siya kadaling manalo? Talagang tanga ang trato sa kanya ni Daniel. Arya, subukan mo di. Ibinaba ni Arya ang ulo at tahimik na kinain ang mga side dishes. Tila naalala pa ni Daniel kung ano ang gusto niyang kainin, ngunit nagbago ang mga bagay. Nang maramdaman ang malamig niyang reaksyon, mabilis na sinabi ni Daniel, talagang aayusin ko ito sa susunod. Ayos lang. Naiintindihan ko, masyado kang naging abala kamakailan. Sabi ni Arya, ngunit naisip na nasa Caroline ang lahat ng iniisip mo at hindi ko kailangan ng pekeng alalahanin mo. Hindi nagtagal, lumabas si Daniel para sagutin ang isang tawag. Isang maselang sobre ang iniabot sa kanya. Tumingala si Arya at nakitang waiter ito. Para sa akin. Binuksan niya ang mga tiket sa 2 klasikal na konsyerto. Sila ang paborito niyang orkestra. Ang isang tala ay nakakabit na may malakas at matapang na pagsulat. Ako yung nagpadala ng side dishes. Nais kong maging masaya ang kasal natin. Magkita tayo sa concert. Maliban kay Allen, walang ibang gagawa ng ganoong bagay. Napangiti si Arya sa kanyang puso nang maramdaman ang pag-aalaga at proteksyon ni Allen. Ang lalaking ito ay parang guardian angel niya. Maingat na inilagay ni Arya ang sobre sa kanyang bag, pangalawang regalo na daw niya iyon sa kanya. Handa na lahat. Makakapunta na tayo ngayon. Pumasok si Daniel, dala ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang ekspresyon ni Arya, kumunot ang noo niya. Ano bang problema? Ganoon ka ba kasaya? Napaangat ng tingin si Arya at nakangiting tumingin sa kanya. Siyempre masaya ako na naglaan ka ng oras para samahan ako. Gayunpaman, hindi umabot sa magagandang mata ang kanyang ngiti. Sa ganitong paraan, tayo na, naghihintay sa atin ang lahat mula sa Public Relation Department. Departamento ng Public Relations. Napatingin sa kanya si Arya na nagtataka. Mukhang pinaghandaan din niya ng husto. Tama, sasamahan ka namin at tingnan kung paano mo haharapin ang mga namumuhunan. Hindi namin kayang magkamali. Seryosong sabi ni Daniel. Dahan-dahang tumayo si Arya at sinabing, sige, sayang naman ang ulam sa mesa. Magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon sa hinaharap. Binuksan na ni Daniel ang pinto. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ayusin ang bagay na ito. May pagkakataon si Caroline na mag-nominate sa Jinx Best Movie Actress sa pagkakataong ito, kaya wala siyang problema sa pagkakataong ito. Alam ko. Kaya para kay Caroline ang lahat. Kung hindi ay hindi siya makakain itong pagkain kasama niya at hindi na sana siya mahihirapang lokohin siya.
Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Arya. Ang lahat ng nangyari ngayon ay pandaraya lamang ni Daniel para ipanalo siya. Ang magandang intensyon ni Daniel ay makamandag sa kanya. Nang hapong iyon, nang sinundan ni Arya si Daniel sa conference room, napansin niyang nandoon lahat ang mga investors, kasama ang directing team, kasama ang ilang reporter na inimbitahan ni Daniel. Tahimik na umupo si Arya sa tabi ni Daniel, nakangiti ng matikas. Sinuri ng mga reporter ang oras at hindi na nagpatagal pa. Agad nilang inayos ang kanilang mga kamera at itinuro ito kay Arya. Miss Arya, pakisabi sa amin kung bakit ka pumunta sa audition studio. Dahil ba ito sa selos kay Caroline, o pinaplano mo bang gamitin ang pagkakataong ito para makabalik? Alam na ni Daniel ang kailangan niyang gawin. Hindi siya nagsagawa ng malaking press conference dahil gusto niyang kontrolin ang proseso ng sitwasyon sa kanyang mga kamay. Hindi yon, this time aksidente naman. Hindi ko akalain na ang hindi ko sinasadyang mga aksyon ay maglalabas ng ganoong kalaking problema para sa Brilliant Entertainment at hindi ko rin naisip na kunin ang lugar ni Caroline sa pelikulang ito. Ang boses ni Arya ay dumating sa mikropono at napuno ang bulwagan sa mahinahon at banayad na paraan. I apologize to Director Brown for the reactions. Pakiusap ding paniwalaan ng publiko na ang dula ay napakapatas at transparent, na talagang hindi binibili o ibinebenta ang papel. Tungkol naman sa mga balita sa internet, ako ang kumuha ng pagkakataon para ipahayag ito. Wala itong kinalaman sa sinuman. Ibig mo bang sabihin, ikaw na lang ang bahala sa lahat ng responsibilidad? At wala itong kinalaman sa Brilliant Entertainment? Tumayo si Arya, ang kanyang maaliwalas na mga mata ay tumama sa lahat. Kahit ano pa ang dahilan, papasanin ko ang kahihinatnan. Nagkatinginan ang mga reporter. Nararamdaman nila na hindi pinipilit si Arya, ngunit sino ang magiging katulad niya at sasagutin ang lahat ng responsibilidad. Hindi ba't pinutol lang nito ang sarili niyang ruta ng pagtakas? Walang magiging daan palabas dito. Huminga ng malalim si Arya. Akala niya pagkatapos gawin ito, aatras si Daniel at ang iba pa, ngunit agad na ibinuka ng investor ang kanyang bibig, ang galing nito. Ginagawa namin ang lahat ng tapat sa industriya ng TV at pelikula. Lagi naming pinahahalagahan ang lakas ng mga artista. Paano magkakaroon ng mga nakatagong tuntunin at deal? Upang itulak ang lahat ng sisihin kay Arya, inihanda na nila ang mga linyang ito. Miss Arya, sana ay mabigyan ka ng leksyon ng pangyayaring ito. Sa mga susunod na panahon, huwag mo nang ulitin ang ganoong bagay. Sabi ni Daniel sabay tapik sa balikat niya. Ang mga salita ni Daniel ay lubos na nagpalinaw sa kumpanya at kay Caroline. Ito ay tunay na malamig ang dugo at walang puso. Hindi nagpaliwanag si Arya. Yumuko siya kay Direk Brown at lumabas ng meeting room. The moment she walked out, she revealed a relaxed smile. Kakasimula pa lang ng digmaan. Habang iniimbitahan ni Daniel ang mga reporter, nakapost online ang sinabi ni Arya sa conference room. Hindi nagtagal, ang mga headline ng entertainment magazines ay tungkol sa kanyang pagsiselos kay Caroline at siya ay nagdisenyo upang mag-hype ng mga tsismis. Binayaran ni Daniel ang mga troll sa internet at nagdagdag ng gasolina sa apoy. Sinamantala ng mamumuhunan ang pagkakataon na tamaan ang bakal. Noong mainit ito at pinilit ang production team na magpasya kay Caroline bilang Jane. Sa ilalim ng matinding pressure, walang choice ang directing team kundi sumang-ayon. Nakatanggap din si Dahua ng balita tungkol dito. Pagkatapos pumunta ni Martin sa opisina ni Allen para mag-ulat, nagtanong pa siya ng ilang tanong, gusto mo bang tulungan si Madam na alisin ang mga hadlang na ito? Tingnan muna natin kung ano ang iniisip niya. Kung kikilos siya, ang lahat ay agad na mawawala na parang bula. Ngunit gusto niyang makita ang ganting atake ni Arya. Paanong masisira ang babae ni Allen Jones sa ganoong bagay? Kinuha ni Arya ang inisyatiba upang gawin ang lahat ng responsibilidad para sa pagkawala ng Brilliant Entertainment at pinahintulutan ang palabas ni Director Brown na magsimula ayon sa naka-schedule. Dahil biktima si Caroline ng insidenteng ito, tumaas ng kaunti ang kanyang kasikatan. Gayunpaman, si Arya ay patuloy na pinapagalitan ng mga tao sa online. Lahat ng fake, wannabe actress, at scamming girl ay naipost online para punahin si Arya. Umupo si Arya sa resting room sa unang palapag ng Brilliant Entertainment. Ibinaba niya ang phone niya at bumuntong hininga.
Maaalala niya ang lahat ng kanyang tiniis ngayon at ibabalik ito kina Daniel at Caroline ng doble sa hinaharap. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang nakaturo sa kanya ang mga newbies ng Brilliant Entertainment na kapirma lang. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Arya na may malamig na ekspresyon. Sinabi ko na ang iyong mga pamamaraan ay kahiya-hiya at gamitin ang diskarteng ito sa pagsisikap na maging sikat. Hindi kailangan ng kumpanya namin ang isang out-of-date na celebrity na tulad mo. Bilisan mo na ang mga bag mo at umalis ka na, huwag mong maapektuhan ang ating kinabukasan. Ayaw naming makita ang mukha mo. Sinusukat sila ni Arya. Sila ay mukhang bata, maganda at may magagandang figura, ngunit hindi ibig sabihin na sila ay magiging sikat. Wala siyang paraan para kontrolin ang opinyon ng publiko online. Sa pinakakaunti, sa kanyang mga mata ay napakalinaw ng mga bagay. Hindi lahat ay kayang ibuli siya. Kung gusto mong maging tanyag, kailangan mo munang matutunan kung paano magpahalaga sa mga tao. Tumawag siya sa opisina ni Daniel, may mga bagong dating na nagsitsismisan tungkol sa pagpapalit ko kay Caroline sa kumpanya. Sa tingin ko, hindi iyon magbibigay ng magandang reputasyon sa kumpanya. Pupunta ako dyan. Dumating ang boses ni Daniel sa telepono. Makalipas ang 5 minuto, dumating si Daniel kasama ang kanyang sekretarya. On the spot, inanunsyo niya ang 3 bagong dating na bawal gumawa ng anumang aktibidad saglit at na-grounded sila. Napagtanto ng 3 bagong dating ang kanilang pagkakamali at patuloy na humihingi ng tawad kay Arya ng nakayuko. Takot na takot sila na maputla ang kanilang mga mukha. Ate Arya, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Hindi sila pinansin ni Arya, na parang kinukutya ang sarili, habang sinasabi sa sarili, mukhang kahit sino ay makakasakay sa aking likuran ngayon. Bakit hindi ako opisyal na magretiro sa industriyang ito at bumalik upang manahin ang ari-arian ng pamilya Morrison? At least walang maglalakas loob na tingnan ako ng masama. Hindi siya isang taong mahilig makipag-away sa iba, ngunit kung may magtangkang manggulo sa kanya, hindi siya magiging maluwag. Arya, tigilan mo na yang kalokohan mo. Nagkaroon ako ng isang bagay na kailangan kong problemahin mo. Bumaba ang mukha ni Daniel at hinila siya pabalik, bagaman pumayag si Director Brown na italaga si Caroline bilang Jane, ngunit hindi sapat ang kanyang pag-arte. Bakit hindi mo siya turuan? Siya ang iyong mabuting kaibigan. Tama. Kung hihilingin mo sa kanya na maglagay ng ilang magagandang salita sa harap ni Director Brown, maaari kang magkaroon ng isang maliit na cameo. Pilit na pinigilan ni Arya ang galit sa kanyang puso at nanatiling kalmado. Ang tingin talaga sa kanya ni Daniel ay isang malambot na pwedeng mabuli. Malamang si Caroline ang nagmungkahi ng ideyang ito sa kanya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipahiya si Arya, ngunit talagang nagawa ni Daniel na ipahayag ito ng malakas. Maganda ang pag-arte ni Caroline para sa kumpanya at sa aming dalawa. Tratuhin mo lang ito bilang pagtuturo sa kanya para sa akin at para sa labas ng mundo. Lahat kayo ay mga artista sa iisang kumpanya, kaya kung hindi ninyo mapanatili ang magandang relasyon sa kanya, hindi maganda kung ang mga salita ay lumabas. Si Daniel ay sinunod lamang ang utos ni Caroline at binanggit ito ng basta-basta. Hindi niya inaasahan na papayag talaga si Arya. Sige, manguna ka. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Arya. Great, alam kong ikaw ang pinakamaalalahanin. Considerate. Kalmadong humiti si Arya at sumunod kay Daniel sa sasakyan. Siya ay maalalahanin lamang sa mga taong nagkakahalaga. Ang mga taong tulad niya at Caroline ay hindi nagkakahalaga ng kanyang pagsasaalang-alang. Sa oras na ito, hindi tiyak kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Maaari na siyang maging reyna ng pelikula pagkatapos niyang pabagsakin ang 3 babaeng lead. Sino nagsabi sa kanya? On the way there, naglalaro si Daniel sa cellphone niya, malamang nag-message kay Caroline. Napaangat ng ulo si Arya at dumungaw sa labas ng bintana, saktong nadaanan nila ang kumpanya ni Allen. Daniel, sa mga tuntunin ng lakas sa pagitan ng Brilliant Entertainment at Dahwa Entertainment, alin ang mas malakas? Sa kasalukuyan, ang Dahwa pa rin ang pinakamakapangyarihang kumpanya ng entertainment, matapat na sagot ni Daniel. Sabi ng assistant ni Daniel sa harapan, Daniel, siguradong malalampasan natin ang Dahwa sa susunod na taon. Kapag naging movie queen na si Caroline, hindi na magiging problema ang bagay na ito. Hindi sila pinansin ni Arya.
Ang lalaking iyon ay hindi isang taong malalampasan ng sinuman. Ang Brilliant Entertainment ay isang kumpanyang hindi malalampasan ang dahwa sa buhay na ito. Sa isang sandali, talagang naramdaman ni Arya na na-miss niya ang pambihirang gwapong mukha na iyon, na-miss niya ang kanyang kahinahunan at ang kanyang halik. Nang lumitaw siya sa kanyang isipan, ang mga mata ni Arya ay napuno ng mga ngiti. Katulad ito noong patuloy na sinusuyo ni Daniel si Caroline at hindi siya pinapansin. Nang makarating sila sa susunod na intersection, tumingin sa ibaba si Arya at nakita ang isang hindi pa nababasang mensahe sa kanyang telepono. Inaayos ang mga bagay. Ang mga larawan ay maaaring ihayag anumang oras. Gaya ng inaasahan, nakakasigurado ang trabaho ni Luna. Hindi nag-reply si Arya sa message ni Luna. Bumaba siya ng sasakyan na parang walang nangyari at naglakad patungo sa ward ni Caroline. Hindi nangaha si Caroline na lumabas ng ospital dahil sa tensyon sa labas. Upang maantala at maiwasan ang pagpaparehistro ng kasal ni Daniel kay Arya, sinaktan niya ang sarili habang sinasanay ang mga bagong aktor. Nadama ni Arya na ginugol ni Caroline ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap sa pagkuha ng kanyang lalaki. Hindi nakakagulat na hindi siya naging sikat kahit na pagkatapos ng maraming taon. Sa ward, iniulat ni Kaiden ang mga detalye kay Caroline at labis siyang nasiyahan, hindi ko akalain na talagang maglalakas loob na pumunta si Arya. Pagsisisihan ko ang desisyon niyang ito at huwag na siyang maglakas loob na ilabas ang usapin ng kasal kay Daniel. Caroline, nag-ayos na ang mga reporter. Basta sumigaw ka, dadalhin ko agad ang mga tauhan ko at susugod. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng magandang eksenang nasugatan. Oras na para ipaalam kay Arya kung sino ang pinakamamahal na babae ni Daniel. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Araw-araw sa Brilliant Entertainment, sinusubok niya ang kanyang pasensya. Matagal na niyang gustong itulak si Arya pababa mula sa ulap. Ay, pinaplano na namin na ikaw ang maging movie queen. Hindi mahalaga kung magkano ang halaga nito, tiyak na makukuha mo ang award na iyon. Kumunot ang noo ni Caroline, hinaan mo ang boses mo at huwag mong hayaang marinig ka ni Numan. Walang ibang tao dito. Walang pakialam na tumawa si Kaiden, malapit na siya, bilisan mo at humiga ka. Mabilis na humiga si Caroline sa kama at nagkunwaring nanghihina. Sa susunod na sandali, pumasok si Daniel kasama si Arya. Caroline, pumunta si Arya para makipag-usap sa iyo tungkol sa pag-arte. Ano bang problema mo? Bago pa matapos si Daniel, nakita niya si Caroline na nahihirapang umupo sa kama. Mabilis siyang tumakbo para tulungan siyang makatayo. Daniel, pasensya na ha, napakawalang kwenta ko. Dahil sa menor de edad na pinsalang ito, labis kitang pinaghirapan at pinahirapan si Arya. Tumingala si Caroline mula sa pagkakayakap ni Daniel. Arya, hindi mo ako masisisi, di ba? Malamig na tumingin si Arya sa kanilang dalawa at ninisyan sa puso. Sa harap ko, wala na silang pakialam sa iba. Nahiyang umiti si Daniel at napagtanto din niyang may mali sa kanyang mga kinikilos. Hindi mag-iisip ng ganyan si Arya. Hindi mo sinasadyang masaktan. Daniel, sa tingin ko ay hindi masyadong maganda ang kalagayan ni Caroline. Bumili ka ng prutas para sa kanya. Malumanay na sabi ni Arya habang nilalapag ang kanyang bag. Iyon na ang huling pagkakataon niya ng pagiging magalang. Paano ka makakapag-utos kay Yaong Master na gumawa ng isang bagay? Halos lumuwa ang mga mata ni Kaiden. Yaong Master, pupunta ako. Kumunot ang noo ni Arya at agad na nagalit, may karapatan ka bang magsalita dito? Sinong nagsabi sa'yong hindi ko pwedeng utusan si Daniel? Fiance niya ako, sino ka sa tingin mo? Dahil doon, aalis na sana si Kaiden, ngunit pinutol ni Caroline, tumigil ka. Daniel, then if you don't mind guguluhin kita. Malamig na sinulyapan ni Arya ang katulong at pinanood itong lumakad palabas ng ward sa likuran ni Daniel. Nagganga ang ngipin ni Caroline. Halatang para sa kanya ang pangungusap na iyon. Kahit na si Daniel ay napakamaalalahanin sa kanya, ang kanyang tunay na kasintahan ay si Arya pa rin. Habang iniisip ito ni Caroline, isang masamang tingin ang paninibugho ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pinatawag mo ako dito para turuan kang kumilos? Nilabas ni Arya ang script na nagkukunwaring wala siyang alam. Sa totoo lang, gusto kong hilingin sa iyo na umalis sa Brilliant Entertainment.
Umubo si Caroline, nakatanggap ako ng balita na may talakayan tungkol sa iyo sa labas na nakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Kung gusto mong magtagumpay si Daniel, dapat mong iwan ang kumpanya sa iyong sariling kasunduan. Dapat. Si Arya ay nasa bingit ng pagkawala ng kontrol sa kanyang galit. Malamig niyang sinabi, Caroline, pakisuyong pansinin ang iyong mga salita. Tinulungan niya silang dalawa sa loob ng maraming taon. Hindi man sila nag-usap tungkol sa feelings, base lang sa mga benepisyong nakuha niya para sa Brilliant Entertainment noon, kahit ang mga magulang ni Daniel ay hindi maglakas loob na sabihin sa kanya ang mga ganoong salita. Sino si Caroline? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya? Arya, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Nakaayos na ako. Kapag umalis ka sa kumpanya, iaanunsyo ko di. Bang! Nakita ng sariling mga mata ni Arya na binaligtad ni Caroline ang florera sa bedside table. Ang mga tunog ng nakakabasag na mga pira-piraso ay napakatainga sa loob ng ward. Kasunod noon, nagmamadaling nagmula ang mga yabag mula sa labas at narinig ang sigaw ni Caroline sa loob ng ward. Caroline! Okay ka lang ba? Sumugod agad si Kaiden, parang alam na niya na may mangyayari sa ward. Sumunod, ang mga reporter ay sumugod sa salita at pinalibutan ang sick bay. Patuloy na kumukuha ng mga larawan ng sirang florera ni Caroline na may mga bulaklak ng peras. Ako. Huwag barilin, huwag. Hindi naman ako sinasadya ni Arya na saktan, masyado lang siyang nagalit. I'll let her down, I'm not good, I'm about to give up my role and help her with her comeback. Please huwag ka nang magpaputok. Gaya ng sinabi niya, patuloy siyang nagmumukhang kawawa sa harap ng kamera. Sa mga mata ni Arya, ang lahat ng ito ay isang maliit na pakulo lamang na matagal na niyang naiisip. Pagkatapos ay itinutok ng mga reporter ang kanilang mga kamera kay Arya, pakipaliwanag kung ano ang nangyari sa ward. Kalmadong itinaas ni Arya ang kanyang mga mata. Bakit ako magpapaliwanag? Sa higaan, sumigaw si Caroline, Arya, dali. Ipapaliwanag ko sa iyo. Kung mayroon siyang ganoong husay sa pag-arte sa pelikula, matagal na siyang sikat. Inalis ni Arya ang kanyang tingin at hindi na interesadong manatili pa. Aalis na sana siya, pumasok si Daniel. Nang makita niya ang magulong eksena sa ward, binigyan niya ng matalim na tingin si Arya. Kailan pa siya naging pabaya? Dumiretso siya sa gilid ni Caroline at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Hindi mo naman sinaktan ang sarili mo, di ba? Ayos lang ako. Baka na-misunderstood ako ni Arya. May masamang tingin sa mukha ni Caroline. Magsasalita pa lang si Arya, sinigawan siya ni Daniel, enough, do you think this place is not messy enough? Ibalik mo siya. Sigaw niya sa assistant niya. Napatingin si Arya sa kanila at saka umiwas ng tingin. Dahil ito ang pinili ni Daniel, mas mabuting hindi niya ito pagsisihan. Lumabas si Arya sa ward na walang ekspresyon ang mukha at sinabi sa assistant, hindi ko kailangan na paalisin mo ako. Aalis ako mag-isa. Kahit na walang sinabi si Daniel, wala siyang oras na panoorin ang kanilang pagmamahal. Kaya naman, malamig nang umuso ang assistant ni Daniel. Sa mata ng kanyang mga subordinates, ang magiging AFS Parker ay si Caroline, hindi si Arya. Gayunpaman, isang tahimik na bagyo ang tahimik na papalapit. Hindi nagtagal, ang balita na pinabayaan ni Arya si Caroline sa kanyang tungkulin na mailayuning bisitahin siya habang siya ay nasugatan sa ward ay muling nasa harapan ngayon. Agad na pinrotektahan ng Brilliant Entertainment si Caroline at wala man lang pakialam kay Arya. Habang tinatalakay ng misa si Arya, sunod-sunod na larawan ang lumabas sa hangin. Since 4 years ago, ang intimate photos ni Daniel at Caroline, maging eye contact man ito sa event o kinunan sila ng paparazzi na nagkita sila ng pribado, parang mag-asawa ang relasyon nilang dalawa. Sa ibaba ng mga headline ay isang larawan ni Caroline na pumapasok at umaalis sa departamento ng obstetrics at gynecology. Si Caroline pala ang mistress sa kanilang relasyon. Noong panahong iyon, may nag-post sa online tungkol sa napakahusay na pagganap ni Arya noong araw na iyon habang nag-audition, na nagsasabi na kung ang audition ay nai-broadcast, ang mga aktor sa papel ni Jane ay hindi magiging kasing husay ni Arya, na nangangahulugan na mayroong isang bagay na tuso sa cast. Ang ilang mga tao ay nag-isip na si Arya ay napilitang patunayan ang kanyang kakayahan dahil sa kanyang emosyonal na trauma.
May mga nagsabi na umasa si Arya sa kanyang katayuan at kakayahang kumpletuhin ang crush na si Caroline at siya ay nagkasala lamang sa kanyang sarili dahil kay Daniel. Ngayong nasa ganoong estado siya dahil may utang sa kanya ang Brilliant Entertainment. Sa sandaling ito, dumating ang mga tauhan ng pelikula upang talakayin ang mga follow-up na kaayusan kay Caroline. Nakipagpalitan pa lang ng ilang salita sa kanya ang assistant director nang tawagin siya ng kanyang superior. Sige, titingnan ko kaagad. Bago malaman ni Caroline kung ano ang nangyari, nakita niya ang assistant director na kinuha ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang isang pagpapalaki na intimate na larawan nila ni Daniel. Miss Caroline, ito ba ang relasyon mo kay Director Daniel? Natigilan si Caroline at naguluhan ang ekspresyon niya. Paano mo nakuha ang larawang ito? Pinatunayan na ng kanyang unang reaksyon na hindi peke ang larawan. Inalis ng assistant director ang script. Miss Caroline, bagaman wala kaming karapatang magtanong tungkol sa iyong mga pribadong gawain, ngunit dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, maaari na lamang naming abangan ang susunod na pakikipagtulungan. Wag na, kaya kong magpaliwanag. Bulong sa sarili ng isang staff sa gilid, habang ang isa ay miserable, ang isa naman ay kasama ng nobya ng iba. Nakakamangha. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Caroline, ang gulo ng isip niya. Sumulyap sa kanya ang staff na iyon, nasa harap ng mga mata mo ang mga katotohanan. May ibang nag-frame sa iyo. Okay lang kung wala kang acting skills, pero hindi ko akalain na ganoon pala kalala ang karakter mo. Ikaw. Mabilis na sininyasan ni Caroline si Kaiden gamit ang kanyang mga mata. Bilisan mo at itaboy mo sila. Nang mag-react si Kaiden at gagawa na sana ng aksyon, umalis na ang staff ng directing team. Sa sobrang galit ni Caroline ay nanginginig ang buong katawan. Mariin niyang hinawakan ang bedsheet at sinabing, Arya, napakawalang awa mo. Mabilis niyang dinyal ang numero ni Daniel, ngunit sumasakit na ang ulo ni Daniel sa mga larawan. Natural, wala siya sa mood ngayon. Daniel, natatakot ako. Inilagay ni Caroline ang kanyang karaniwang tono ng pag-iyak at kumilos na parang layaw na bata. Gayunpaman, wala sa magandang mood ang lalaki para suyuin siya. Nagpadala na ang kumpanya ng mga tao para harapin ito. Hindi naman ito magdudulot ng malaking epekto, ngunit samantala, hindi na tayo dapat magkita muli. Daniel Lee. Sige, tigilan mo na ang gulo. Ibinaba niya ang telepono at umupo sa isang dilema sa kanyang opisina. Ngayong hindi man lang sinagot ni Arya ang tawag niya, hindi niya talaga alam kung kailan siya susuko. Biglang umilaw ang screen ng phone niya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang bagong address ni Arya, pumunta ka agad sa coffee shop sa Silver East Road. Sino ang nagpadala ng mensahe? Hindi na nag-isip pa si Daniel at agad na tumakbo palabas. Sa private room ng coffee shop. Magkatapat na nakaupo sina Arya at Allen, umaalingaw sa hangin ang aroma ng kape. Nandito siya. Tumingin si Allen sa pinto gamit ang malamig na boses. Gusto niyang malaman kung ano ang susunod na gagawin ni Arya. Walang pakialam na tumango si Arya at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng balita sa kanyang telepono. Wala siyang intensyon na lumabas para makita si Daniel. Ayaw mo siyang makita. Panay ang tingin niya sa mukha ni Arya. Ang kagandahan ng babaeng ito ay bongga at tahimik, parang isang mapang-akit na whirlpool. Wala akong balak makipagkita sa kanya. Gusto ko lang magdagdag ng kaunting pampalasa para maging mas interesante ang larong ito. Umiti si Allen, akala ko gusto mo akong yayain, hindi ko ini-expect na ginagawa mo yun para sa ibang lalaki. Hindi. Hindi maitatago ni Arya ang kanyang sinseridad sa kanyang harapan. Naguguluhan at kinakabahan niyang sigaw. Napabilis ang tibok ng puso niya nang marinig niya ang mahinang boses nito. Pagkatapos ano? Dahan-dahang tanong ni Allen habang hawak niya ang kamay niya at sinabing nangibabaw, sabihin mo sa akin. Gusto lang kitang makita. Hindi pa nasasabi ni Arya ang ganoong mga salita sa isang lalaki. Hindi tulad ng pag-arte sa harap ng kamera, kapag sinabi niya ang mga salita, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang puso ay kumakabog. Kahit na siya ay napakahiya, ang kanyang mga salita ay taos puso. Kung gayon, bakit umupo sa malayo, mahinang sabi ni Allen. Tumayo siya at umupo sa tabi ni Arya, niyakap ang balikat nito. Si Arya ay cute na nakasandal sa kanyang braso at mumiti ng matamis.
Sa kanilang anggulo, kitang-kita nila ang sitwasyon sa bulwagan. Nakita nila si Daniel na balisang naghihintay sa kanyang upuan. Ilang beses na ba niya itong hinintay magdamag? Napakatanga niya nang tinapakan nito ang puso niya. Sa oras na iyon, si Caroline ay dapat na nakahiga sa tabi niya. Napatingin si Allen sa babaeng katabi niya at nanatiling tahimik. Masyado ba akong immature? Tanong ni Arya habang nakaangat ang ulo mula sa pagkakayakap nito. Lumingon si Allen para tingnan ang mukha niya. Kailangan niyang sabihin na parang bata itong kumilos, ngunit nakikita niya ang determinasyon nito. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang mga batang babae ay mas angkop para sa akin. Natural na kinuha ni Allen ang tasa ng kape sa mesa. Bumulong si Arya, iyan ang kape ko di. Ininom ito ni Allen. Tiningnan niya ang bahagyang pulang marka ng labi sa tasa at nagtanong, ibinibilang ba ito bilang isang hindi direktang halik? Nahihiya ang mukha ni Arya, habang binabasa niya ang kahulugan sa kanyang mga mata, at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay na halikan siya nito. Hindi na nagdalawang isip si Allen at isinandal ang ulo. Ang babaeng ito ay tila ang kanyang kapalaran. Sa sandaling nakilala niya ito, napakahirap para sa kanya na hindi magagalaw. Napakahirap na huwag lumapit sa kanya at hindi yakapin o halikan. Paano niya natitiis na makita ang kanyang maselang asawa na pinapahiya ng mga hamak na iyon, si Arya lang ang nakakapagpahiya sa kanila. Naiinip na si Daniel kaya nagyel pa siya sa unknown number pero walang sumasagot kaya hindi na siya naglakas loob na umalis. Pagkaraan ng isang oras, pinadalhan ng waiter si Daniel ng note ayon sa bili ni Arya. Siyempre, hindi ito ang kanyang bagong address. Isang pangungusap lang iyon. Sa 3 araw, I withdraw si Caroline sa nominasyon para sa Movie Queens Award. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang bagong address ni Arya. Nagmura si Daniel sa kanyang puso, tumingin sa paligid, tumayo at umalis. Hindi na kailangang tingnan ng mga tao ang kanyang mukha upang malaman na siya ay baliw. Gayunpaman, hindi nagbago ang mood ni Arya. Sa kanyang buhay, hindi katumbas ng halaga ni Daniel ang kanyang pagkakalakip at pag-aalala. Umuwi na tayo. May isa pa akong gustong gawin. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Arya habang nakatingin sa kanya na nagtataka. Walang ibang sinabi si Allen, ngunit ang buong katawan niya ay naglalabas ng malamig na aura. Gayunpaman, si Arya ay nakatitig ng diretso sa kanya, nais niyang maunawaan siya. Ang dahilan kung bakit mo ako tinitingnan ng ganyan ay dahil gusto mo akong imbitahan. Actually, may lugar na gusto kong puntahan. Natahimik si Arya at nagkusa na hawakan ang braso ni Allen, iniiwasan ang nagbabagang tingin nito. Pagkatapos natin umalis, maaari ba tayong umuwi at ipagpatuloy ang hindi natapos na gawain ngayong gabi? Sinadya siyang asarin ni Allen, ngunit nang marinig ito ni Arya, kinabahan siya at tumahimik. Sa halip na umuwi, pumunta sila sa seaside church na gustong puntahan ni Arya. Walang gustong itago si Arya kay Allen. Binigyan niya siya ng time limit. Naiintindihan niya ang ibig sabihin noon. Kung hindi niya maitatanggi ang nakaraan niyang relasyon kay Daniel, wala siyang karapatang maging babae nito. Huminto ang sasakyan sa harap ng entrance ng simbahan. Magkatabing naglakad sina Arya at Allen. Gusto kong kunin ang litratong iniwan ko dito. Sabi ni Arya sa pari. Napatingin si Allen sa ekspresyon niya, ngunit hindi ito umimik. Nang makuha niya ang makapal na album ng larawan, tinanong niya, gusto mong kunin ito? Ito ang huling koneksyon na bumabagabag sa akin. Naisip ni Arya ang lahat ng mga oras na kasama niya si Daniel. Noon ay walang muwang niyang akala na mahal siya ng lalaking ito, pero nang maglaon ay nalaman niyang kasinungalingan lang pala ang lahat. Dapat niyang bayaran si Daniel sa ginawa nito. Pinanood ni Allen ang paghahagis ng photo album sa apoy. Sumayaw ang nag-aapoy na apoy sa harap ng kanilang mga mata, at ang huling bakas ng pag-aatubili sa kanyang puso kay Daniel ay tuluyang nasunog. Mula ngayon, nabubuhay lang ako para sa sarili ko, para maging karapat-dapat sa iyo. Napaangat ng ulo si Arya at ngumiti. Maamo ang ngiti niya pero diretso rin. So hindi ka malulungkot? Hinalikan siya nito ng mahina sa noo. Hinawakan ni Arya ang kanyang kamay at naramdaman ang kanyang init. Sinabi niya sa sarili na hindi na siya muling sasaktan o gagamitin. Doblehin niya ang mga taong iyon sa ginawa nila sa kanya. Tahimik na naghihintay si Allen sa kanya.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, ngayon, payag ba si A.F. Jones na sumama sa akin sa pag-uwi? Nahihiyang tumango si Arya. Napangiti siya at ipinulupot ang mga braso sa liig nito habang binuhat siya papunta sa sasakyan. Siyempre, sasamahan kita pa uwi. Lumingalinga si Daniel sa kinaroroonan ni Arya, ngunit nakapatay ang kanyang telepono at hindi niya ito makontak. Hiniling pa niya sa isang private detective na hanapin ang bagong address ni Arya. Ang mga nangyari kamakailan ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Hinding-hindi ito gagawin ni Arya sa kanya noon pa man. Pero kahit anong mangyari, hindi niya kayang isuko si Arya. Higit sa lahat, hindi siya maaaring sumuko sa kapangyarihan ng pamilya Morrison. Daniel, bakit hindi ka pumunta para hanapin ako? Nagmamadaling pumasok si Caroline sa opisina kasama si Kaiden. Nang makita si Caroline ay agad nang umiti si Daniel, senyales kay Kaiden at sa kanyang sekretarya na umalis na. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya, gusto kong makapagpahinga ka ng mabuti sa ospital. Ayokong istorbohin ka. Ganun ba? Paano ko narinig na hinahanap mo si Arya kung saan-saan? Nagpout si Caroline at hinila ang kanyang shirt, pakiramdam niya ay mali. Sobrang dami kong pinagtiyagaan para sa'yo, siya lang kaya ang nasa puso mo. Ako. Don't care about the fame, sana lang wag kang sumuko sa anak natin. Kung hindi, mas gugustuhin kong malaglag. Huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Nabalisa si Daniel sa pagbanggit ng mga bata, kailangan kong hanapin si Arya alang-alang sa inyo at sa sanggol. Bago ka manganak, sisiguraduhin kong matatanggap mo itong Movie Queens Award. Daniel, sana lagi mong tatandaan ang pangako mo. Agad naman siyang binigyan ng halik ni Caroline. Upang maprotektahan si Caroline, gumugol si Daniel ng maraming pera para makabili ng internet, masusing pagdidisenyo ng tulay, at nilinaw ng hukbong dagat ang mga larawan nila ni Caroline sa tieba at sa website. Ito ay isang pinagsama-samang larawan lamang. May third party present that day, kaya hindi gawa-gawa ang balita. Ang espesyal na hinirang na abogado para sa Brilliant Entertainment ay naglabas din ng isang pahayag sa isang opisyal na kapasidad at ituloy ang legal na responsibilidad ng mga tsismis. Higit pa rito, ipinahiwatig niya na ito ay dahil nagsiselo si Arya at sadyang nagpapadilim sa imahe ni Caroline. Ang kanyang walang pigil na lakas upang gawing isang iskandalo sa kanilang kalamangan ay talagang epektibo. Si Arya ay muling itinulak sa center bilang scapegoat. Habang ipinagtatanggol niya si Caroline, hindi niya isinasaalang-alang ang reputasyon ni Arya. Nang makita ni Luna ang balita, nagalit siya. Lalaki pa rin ba siya? Hindi, wala ba siyang konsensya? Napabuntong hininga si Arya, Luna, huwag kang magalit. Paano ako hindi magagalit? Kailangan niyang magpasalamat sa iyo sa buong buhay niya para sa perang kinita mo sa pagtulong sa kanya. Ngayong ginawa niya ito para sa ibang babae at binigo ka, hindi ko natatanggapin ang pagtataksil na ito. Sabi ni Luna habang sasagutin niya si Daniel, pero pinigilan siya ni Arya. Hikayatin na sana niya si Luna nang lumapit si Martin, ang assistant ni Allen, Madam, hinihintay ka ni M. Jones. Madam? Maling tao siguro ang nakilala mo. Nang si Luna ay tumango si Arya bilang pagsang-ayon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Arya, ikaw, no wonder. Kamakailan lang, naramdaman kong kakaiba ka sa paglabas-pasok mo sa kumpanya. Hindi mo naman itatago sa akin, di ba? Kung hindi ipinagpalit ni Arya ang kanyang pinakamahalagang bagay, may handang sumuporta sa kanya, isang dating reyna ng pelikula na nagretiro ng mahigit 2 taon. Luna, huwag mo nang masyadong isipin. Ipapaliwanag ko sa iyo on the way. Sabi ni Arya habang tumatayo at naglakad palabas. Medyo nabalisa si Luna at tumakbo para makahabol. You have always been outstanding. Gusto mo mang ibagsak si Caroline, hindi ka mapupunta sa maling landas. Napakabata mo pa at mayroon ka pang magandang kinabukasan. Nagningning ang mga mata ni Arya habang nakangiti, Luna, hindi ko ibebenta ang sarili ko. Malalaman mo kung sino ako mamaya. Dahil sa tiwala niya kay Arya, palagi siyang sinusundan ni Luna. Ngayong nakita niyang ganito si Arya, nakaramdam siya ng pagtataka at panghihinayang. Nang makita niya ang marangyang sasakyan na sumundo kay Arya sa pintuan, napabuntong hininga siya. Siguro kung anong klaseng matandang lalaki siya, para magkaroon ng napakaraming pera. Bilang manager ni Arya,
marami na siyang nakitang malalaking eksena nitong mga nakaraang taon. Hindi maraming tao ang maaaring magmaneho ng gayong kotse sa lungsod. Marangya, matatag, ngunit hindi bongga. Ilang kandidato ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit pakiramdam niya ay hindi tama. Hinawakan niya ang kamay ni Arya at tinanong, hanggang saan na ba ang pag-unlad ninyo? Bakit kanila tinawag na madam? Napangiti si Arya. Parang medyo mahaba ang reflex RC ni Luna. Luna, hindi ko sinabi sa'yo. Actually, may asawa na ako. Hindi niya maiwasang mapangiti sa biglaang pag-iisip ng kabaitan at kabaitan ng lalaki. Arya, ang biro na ito ay hindi nakakatawa. Sa sobrang gulat ni Luna ay hindi siya makapagsalita. She stared blankly at her brows knitted tightly. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Arya at hinintay na tanggapin ni Luna ang katotohanan. Ayaw niyang itago ang katotohanan na kasal siya kay Alan Jones. Isa pa, dahil isa si Luna sa kanila, naisipan na niyang sabihin kay Luna. Hindi. Arya, makinig ka sa akin. Hindi mo masisira ang sarili mo alang-alang sa mga walang hiyang lalaki at babae. Dapat may iba pang paraan. Sa punto de vista ni Luna, si Arya ay tiyak na nagkasala sa sarili upang makakuha ng kapangyarihan ng isang tao. Ang driver at si Martin ay tahimik sa buong biyahe. Sino ang mag-aakala na ang imahe ni Pangulong Jones ay may napakasamang pagkakakilanlan? Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pinakamarangyang lotel sa lungsod, ibinuka ni Luna ang kanyang mga labi at nagtanong, sino ito? Binulong ni Arya ang pangalan ni Allen sa tenga niya. Tumigil ka na sa panggugulo, baka magkapareha sila ng apelyido. Lumingon si Luna at nakita si Arya na paakyat ng hagdan. Ang lalaking naglalakad palapit sa kanya ay may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mataas na ilong ay ginawa ang kanyang nililok na mga tampok ng mukha na tila mas three-dimensional. Ang kanyang katawan ay tila nagbubuga ng makadiyos na liwanag. Alan Jones. Ito ba talaga ang sifi ng Dahwa Entertainment, si Alan Jones? Napatakip ng bibig si Luna sa gulat at halos mawalan ng malay. Nagtaas ng kamay si Allen at hinawakan ang kamay ni Arya. Nakasuot ng Italian suit, tumayo siya sa hagdan ng may kahangahangang paraan. Ang kanyang malamig at mapagmataas na mga mata ay napuno ng kahinahunan habang nakatingin kay Arya. Allen, nabanggit ko na siya sa iyo noon, manager ko na si Luna. Lumapit si Arya kay Allen na may ngiti sa labi. Ang sariwa at magandang mukha ni Arya ay nagpakita ng masayang ngiti. Nagtiwala siya kay Luna na sabihin sa kanya ang pagkakakilanlan ni Allen, kaya gusto niyang ibahagi ang kaligayahang ito sa kanya. Ako ang manager ni Arya, hindi alam ni Luna kung ano pa ang sasabihin dahil natulala siya. Ang taong napagkamalan niyang mayaman na matanda ay talagang isihi ng Dahwa Entertainment. Siya ay isang binata na may reputasyon sa pagiging matulin at mapagpasyahan. Siya ang huwarang asawa para sa marami sa mga pangarap ni Noble Miss sa industriya. Tahimik na nagpasalamat si Luna sa langit sa kanyang puso, na pinahintulutan si Arya na makinabang sa kanyang kasawian. Naka-reserve na ang mga upuan. Ihahatid ka ni Martin. May meeting ako for the time being. Magkita tayo sa bahay mamayang gabi. Bahagyang hinalikan ni Gentleman Alan Jones ang gilid ng mukha ni Arya, bumaba sa hagdan, at sinabi kay Luna, first time meeting pa lang at hindi maganda ang hospitality natin. Gagawa ako ng iba pang mga pagsasaayos at salamat sa iyong tulong at pag-aalaga kay Arya. Masyadong magalang si President Jones. Nakangiting tumakbo si Luna sa gilid ni Arya at tuwang-tuwang hinawakan ang kamay ni Arya, bilisan mo, kurutin mo ako kung nananaginip ako. Luna di. Hindi na siya napigilan ni Arya, kaya't bahagyang kurot lang ang naibigay niya rito. Wow, sobrang baliktad nito. Hindi ko akalain na magiging Alan Jones iyon. Pagpalain ka ng Diyos na makatakas mula sa basurang iyon ng isang lalaking tulad ni Daniel at makahanap ng isang gwapo at mayamang lalaki. Ang kasal na ito ay ganap na tama. Maaga man o hindi sinabi ni Luna, totoo ang blessing niya kay Arya. Halatang pinakamaganda ang mga upuan na inayos lalo ni Allen. Iyon lang. Napakurap si Luna nang marinig niyang ikinuwento ni Arya ang proseso ng kanilang kasal. Didn't expect Allen to be so low-key. Ito rin ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, ayoko munang isapubliko ang kasal namin. Kailangan kong umasa sa sarili kong lakas para makabalik.
Ito lang ang pagkakataon ko para patunayan ang kakayahan ko. Kalmadong sabi ni Arya, confident at firm ang ekspresyon niya. Kung aasa ako sa pagkakakilanlan ni A.F. Jones upang bumalik sa tuktok, kung gayon ako ay magiging pangalawang Caroline na hindi ko gusto. 3 taon na ang nakararaan, magagawa ko sana ito at ngayon alam kong kaya ko rin. Kung gusto mong makatrabaho ang ibang mga artista, tutulungan kitang kanselahin ang iyong kontrata kay Daniel at maghanap ka ng mas magandang lugar na pupuntahan. Hindi kita kayang iwan. Ibinaba ni Luna ang kanyang chopsticks. Matagal na siyang nagpasya na sundan si Arya at hindi man lang naisip na iwan siya sa pinakamahirap na panahon. Gayunpaman, napaka-unfavorable sa iyo ng public actions ni Daniel. Ano ang susunod nating gagawin? Napakapamilyar ni Luna sa mga pamamaraan ng industriya. Base sa karakter ni Caroline, siguradong kukumbinsihin niya si Daniel na gumawa ng move kay Arya. Siyempre oras na para ibalik ang lahat ng hinaing na dinanas ko sa mga nakaraang taon. Mahinahong sumimsim si Arya sa kanyang inumin.